Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naway puspusin tayo ng Diyos na pinagmumula ng pag-asa ng kagalakan at kapayapaan ni Kristo na dumarating at darating. At sumairin Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. na may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong salita, ang lahat ay pinagiging banal. Igawad mo ang iyong pagbabasbas sa koronang ito. Ipagkaloob mo sa amin na gumagamit nito, na ihanda namin ang sarili at ang daigdig sa ganap at muling pagdating ng iyong anak. Iniluluhog namin ito sa iyo sa pamamagitan niya, na huhukom sa daigdig sa pamamagitan ng apoy na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tinatawagan po natin ang pamilya ni Mr. Joey Maya and family upang sindihan ang unang kandila ng Adbyento. Ang bilog na korona, ibig sabihin ay ang Diyos ay walang simula at wala ring katapusan. Ito ay sagisag ng kawalang hanggan ng Diyos. Nagsasaad din ito na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay dakila at nagpapatuloy sa habang panahon. Lunti ang dahon, sagisag ng buhay at paglago. Nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay di nagbabago. Palagian at matapat ang pag-ibig niya sa atin. Ito ay sumasagisag sa ating buhay na pag-asa sa walang hanggang buhay na ipinangako ng Diyos. Kulay bilang laso, tanda ng pagtanggi sa sarili at pagbabago ng puso. 4 na kandila, sagisag ng 4,000 taon ng paghahandang ginawa ng Diyos para sa pagdating ng mananapo. Kaya't isang kandila at katumbas ng 1,000 taon ng paghihintay sa mananapo. Unang kandila, mabunying paghihintay. Ikalawang kandila, lubos na pag-asa sa pagdatang. Ikatlong kandila, pagpapahayag ng kagalakan sa nalalapit na Pasko. Liwanag ng kandila, sagisag ni Kristo bilang liwanag ng daigdig, ang tunay na liwanag. Ngayong gabi pong ito ay sinisimulan natin ang dalawang bagay. Una, ang paghahanda sa nalalapit na kapistahan ni Maria bilang isang Immaculada Concepcion. Ikalawa, sinisimulan natin ang unang araw sa kalendaryo ng ating simbahan, ang panahon ng Adbyento. Ito ang panahon ng paghahanda ng sarili, panahon para sa pagdating ni Kristo, Mesiyas. Kaya upang maging marapat ang ating paghahanda, aminin muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kami may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gaway kanan, kami ay makapisan sa iyong pinag-aarian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamuukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, unahan tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem, ang salita ng Panginoon. Siya ang namamagitan sa mga bansa at magpapatiral ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang suksod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang sibag. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan. Lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad, ang Poon,
ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon tinaroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping sa poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal, sa'yo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katuto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaan laging sumainyo. Dahilan sa templo ng buong ating Diyos, ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam na ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo magsimulang mananalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulit ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapnasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong mga buhay, at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang hindi nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating at magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po mga kapatid kay Kristo. Pakibati niyo ang inyong katabi ng Happy New Year. Oo, tama po ang inyong narinig. Tayo ngayon ay nagdiriwang ng panibagong taon. Ano? Pero hindi na po kailangan mga paputok. It's a kalendaryo ng ating simbahan. Ang Adbyento ay simula ng panibagong taon. Ano sa simbahan. At meron tayong tinatawag na tatlong cycles. A, B, at C. Itong nakaraang mga linggo, nagtapos tayo sa cycle C. At ngayong gabing ito, at sa mga susunod pang mga araw at linggo, ay ipagdiriwang naman natin o ang gagamitin nating cycle ay A. Ano ho? Para maging malinaw. Sa buong taon ng ating pagdiriwang ng liturhiya ng buong simbahan, cycle A ang gagamitin. Ano po? Pero, sa bawat pagsisimula ng taon, ito ho ay nagsisimula sa Advent. Adviento, o sa salitang Latin, Adventus. Ibig sabihin, arrival. Pagdating, may darating, may inaasahan tayong darating. Ano mo? Kaya kapag may paparating, ang ginagawa natin bilang tao, naghahanda. Ano mo? Hindi lang basta antayin ang pagdating, kundi maghanda sa pagdating. Parang ngayon, sinisimulan natin ang siyam na araw ng nobinaryo sa karangalan ng mahal na Birhen. Sa mga susunod na araw, unti-unti na kayong naghahanda. Naglilinis ng bahay, inilabas na ang mga mamahaling pinggan para sa mga bisita, nagtunas-tunas na ng mga alikabok, ano mo? Nagunti-unti nang ayusin ang bahay. May paghahanda. Ang siyam na araw ay paghahanda. Ano mo? Para sa nalalapit na pagdiriwang at kapistahan ni Maria. Gayon din sa Adbyento. Meron tayong 4 na linggo ng paghahanda. Pero hindi po natin kailangan magluto na kung ano-anong ulam sa ating paghahanda dito sa panahon ng Adbyento. Isa lang ang hinihiling paghahanda ng Diyos. At ang unang punto, ang paghahanda ng sarili ng may pag-asa. Pero bakit po kaya Adbyento lagi ang unang panahon sa kalendaryo ng simbahan? Bakit hindi Quaresma? Bakit hindi ordinary time? Ano? Dahil ang gusto ng Diyos ay ihanda ang tao sa pagdating ng nag-iisang Mesiyas, si Jesus. Ang paghahanda ay pagpapanibago ng ating sarili. Ano? Kaya sa paghahanda ng ating sarili, ito ay iikot sa 3 aspeto ng ating buhay. Una, yung nakaraan. 2,000 taon na nakakalipas, ipinanganak ang batang si Jesus. Saan mo isinilang si Jesus? Saan po pinanganak si Jesus? Saan po? Sa Bethlehem. Ano? Ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. 2,000 taon na nakakalipas. Parte ng nakaraan. At ang naghanda, si Maria, si Jose, ang 3 haring mago sa pagdating ng Mesiyas. At maging ang lahat ng tao nakakaalam kay Jesus. Ikalawa, yung future o yung hinaharap natin. Dahil nga dumating nga si Jesus, 2,000 taon na ang nakalipas. Ngayon, may tinitingnan tayo sa hinaharap. Meron naman tayong inaasam sa hinaharap. Pinanganak si Jesus, isinagawa ang kanyang ministry,
namatay, ipinako sa krus, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit during ascension. Pero, ang sabi ni Jesus, antayin ninyo ako sa aking muling pagbabalik. Yun ang ating hinaharap. Second coming, pagdating muli ni Jesus sa mundo. At ang ikatlong aspeto ay yung kasalukuyan ngayon. Yung present time. Kung tanggap natin si Jesus bilang isang Mesiyas, inihahanda natin ang ating sarili ngayon. Tanggap po ba natin si Kristo ngayon? Handa na po ba ang ating sarili na tanggapin si Kristo ngayon? O iba ang pinaghahandaan? O iba ang inaasam? Wala pang 13 month pay, wala pang grocery binibigay si boss, wala pang bonus, Napapalitan na ng bonus si Kristo. Napapalitan na ng 13 month pay si Kristo. Napapalitan na ng regalo si Kristo. Sa mga kabataan, ang asamin ninyo ay si Kristo. At sa mga magulang, ninong at ninang, kayo ang magre-regalo kay Kristo sa mga bata. Ang mga material na bagay ay isa lamang pagpapamalas ng ating pagmamahal sa mga bata. Pero ang higit na dapat nating inaasam ay ang pagdating ni Kristo. Kaya ang 4 na linggo ng Adbyento ay paghahanda. At kapag tayo'y naghahanda at may inaasam, ibig sabihin, tayo ay may pag-asa. Hindi mo tayo dapat mawala ng pag-asa sa pag-aantay at paghahanda. Pero kung tatanungin nyo, Father, paano namin ihahanda ang sarili? Yun ang sagot ni San Pablo dyan ay mabuhay lagi sa liwanag. Paano mabubuhay sa liwanag? Sabi ni San Pablo, itakwil natin ang mga gawa ng kadiliman at gamitin natin ang mga sandata ng kaliwanagan. Ano po yung mga sandata niyo? Pagdarasal, pagsisisi, at paggawa lagi ng mabuti at marami pa nila. Pero binabalaan din tayo ni San Pablo na umiwas sa mga kadiliman. Ano po yung tinutukoy ni San Pablo ng mga kadiliman dito? Iwasan ang katakawan. Lalo na pag ganito panahon, masarap kumain. Maraming handa, lechon, spaghetti, kung ano-ano pa. Pero, pinapaalalahanan tayo ni San Pablo, huwag kayong maging matakaw. Kumain lang ng sapat. Dahil kapag sobra-sobra ang kinain, ay inuhulog tayo sa kadiliman. Tataba ang sobra. Tataas din ang mga resulta ng blood test. Ano ba? Lahat ng sobra ay masama. Tandaan natin yun. Kaya nga ako pinatantay ako sa sarili ko. Hanggang 61 dapat ang timbang. Pero may 65 na. Pero gusto ko magpapagod kayo. Anyway. Pero kadalasan, tayo po mismo ang pumipili sa kadiliman. Tayo ang umiiwas sa liwanag. Mas pinipili natin gawin ang mga ito. Paglalasing, mga kalasuan, kahalayan, inggit, galit. Yan po yung mga nagtutulak sa atin sa kadiliman. Pero tayo mismo ang nagtutulak sa sarili natin mapunta sa kadiliman. Let us always remember, my dear brothers and sisters, remind ourselves to always choose the only light.
Jesus. Yun ay possible lamang kung ihahanda natin ang ating sarili sa pagdating ng nag-iisang liwanag. Amen. Magsitayo po. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isa ang anak ng Diyos, Panginoon ating lahat. Nagkatawang tao siya lalaking Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria at Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na batay inilibig. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang palilito at luho sa mga buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pagsisimula natin ng bagong taong pagsamba, itulog natin ang lahat nating kahilingan at pangangailangan sa ating masuyong Diyos, pagkat siya lamang ang nakaalam ng totoo nating kailangan at makabubuti sa atin. Buong pananalig tayo manalangin. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, pamayanan ng lahat ng sumasampalataya, nawang matuklasan niyang muli ang kayamanan ng sakramento ng Eucharistia at makatagpo ito ng ibayong pagkakaisa at lakas. Manalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, lahat ng mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso, naway sila'y maging inspirasyon sa lahat sa pagiging handa sa pagtanggap kay Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga magulang at mga guro, nawang maturuan nila ang kanilang mga anak at mga mag-aaral na makilala at tanggapin si Jesus sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat at mga kasama sa pamayanan, nawa sa Adbyentong ito, malinaw nating mapaghusay ang ating mga buhay espiritual. Manalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng pumanaw, nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Sa sandali po katahimikan, ipanalangin natin ang ating mga sariling intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, kahabagan mo ang iyong bayan. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagkakaloob mo sa amin itong bagong taong pansamba. Pakinabangan nawa namin ang bawat pagkakataong mapalapit sa iyo at maging laging handa sa pagtanggap sa iyo sa aming buhay. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari magpakailanman. Amen. Amen. Sa
Manalangin kayo mga kapatid upang ito ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. At tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kaburihan may ang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ay pinahihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakalakihan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang ang paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang pagmulong, hinawakan niya ang kalis, tulikan niya ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo niya ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay bumitahin, sarili ay itinahin, bilang pagkain ay lumit, sa lumagatin, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami at iya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yeso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalagin na ako.
Ama namin mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsalawan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang pumanaw, lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tinatawagan po natin ng ating Hermana Minor, ang pamilya ni Eliana Ezra Patuloy, upang igawad ang imahe ng ating mahal na Birhen, Immaculada Concepcion. Palakpakan po natin ang kanilang. Bukas po, araw ng Linggo, November 30, 2025, ang ating pong misa ay ganap na 6:30 ng umaga. Ang ating pong mass sponsor, Mrs. Rene Barrion and family. Mass offerer, Mr. Carlito and Mrs. Tatiana Punsalan and family. Hermana Minor, Mr. Tony and Mrs. Martina Montealdo and family. Ganun din, pasalamatan din po natin yung mga sponsors ngayon. Si Mr. Marcelino and Miss Edelisa Ocampo and family. At Mass Offerer na si Miss Irish May Di Mayuga and family. At ang ating hermana mayor na si Tita Baby Eliana Ezra and Patulo and family. And at the candle sponsor, Mr. Joey Maya and family. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Yumuko kayo para sa pagpapala. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak na naparito na loob at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpapanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumupuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatag ginawa kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manlubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating ng may kadakilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at magpapakalan